Araling Palipunan 4, Term 1, Week 3. Ang pambansang teritoryo. Matatag curriculum. Bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa ang pambansang teritoryo. Mga kasanayan at layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Bakit mahalagang matukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas? Magaling! Mahalagang matukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas upang malaman kung ano-anong bansa at anyong tubig ang nakapaligid dito at maunawaan ang ugnayan nito sa mga karatig bansa. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pagbuo ng salita. Panuto. Tutukuyin ang mga konsepto tungkol sa aralin. Gawing gabay ang mga letrang nakalaan upang matukoy ang mga konsepto. Una, isang mahalagang elemento ng estado, ang mga lugar na tinitirhan ng mga tao, gayon din ang mga sakop na lugar na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng estado. Magaling! Teritoryo. Pangalawa, ang lugar o punto kung saan natatapos o nagsisimula ang isang bagay at ang pinakamalayo o pinakamataas na punto na maaaring marating o hindi dapat lampasan. Tama! Hangganan. Pangatlo, isang formal o di formal na pagkakasundo sa pagitan ng dalawa o higit pang mga partido na may mga tuntunin at kondisyon ukol sa isang bagay o issue. Mahusay. Kasunduan. Pang-apat, ang pinakamahalagang dokumento na nagbabalangkas sa paggawa ng batas, istruktura ng pamahalaan, at nagtatakda ng mga prinsipyo, polisiya, karapatan at responsibilidad ng mga mamamayan. Saligang batas. Ikalawang araw. Aralin na natin pambansang teritoryo ng Pilipinas. Ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupain, saklaw ng jurisdiksyon ng isang bansa o estado. Kasama rito ang mga taglay na ilog at mga lawa, bahagi ng dagat na nakapaligid sa kalupaan,
at ang kalawakang itaas na katapat nito. Ito ay maaaring mauri bilang kalupaan o terrestrial, katubigan o fluvial. Halimbawa nito ay mga ilog at lawa, karagatan, maritime at kalawakang itaas o area. Ang Pilipinas ay isang kapuluan o archipelagong binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo. Ito ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya at may lawak na lupaing 300,000 kilometro kwadrado. Samantalang ang lawak ng lupa kasama ang lawak na sumakop sa 12 milyang teritorial ng karagatan ay 538,564 kilometro kwadrado. Sa pangkalahatan, ang kabuuang lawak ng lupa at exclusive economic zone nito ay 1,008,986 na kilometro kwadrado. Mahalagang matiyak ang pambansang teritoryo ng isang bansa upang maiwasan ang anumang pakikialam ng mga dayuhan. Ang kabuuang teritoryo ng Pilipinas ay nakasaad sa mahalagang kasulatan at mga datos na nababatay sa kasaysayan ng bansa at saligang batas. Aralin natin, teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan. Ang kasalukuyang hangganan at sakop ng Pilipinas ay nasasaad sa iba't ibang dokumento tulad ng Treaty of Paris ng United States at ng Spain noong ika-10 ng Disyembre taong 1878. Kasunduan sa Washington sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos noong ika-7 ng Nobyembre taong 1900 at kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya noong ika-2 ng Enero taong 1930. Talakayin natin, kasunduan sa Paris taong 1878 o Treaty of Paris. Ang kasunduan sa Paris ay tumapos sa digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya na naganap noong ika-25 ng Abril hanggang Agosto 1878. Nagwagi ang Estados Unidos sa digmaan. Ang kasunduan ay nilagdaan ng mga kinatawan ng gobyerno ng Estados Unidos at kaharian ng Espanya noong ika-10 ng Disyembre taong 1878. Nasasaad sa kasunduan na isusuko ng Espanya ang Cuba, Puerto Rico, Guam at Pilipinas sa Estados Unidos. Nasasaad din sa kasunduan na babayaran ng $20 milyong ang Espanya bilang kapalit sa pagbili ng Pilipinas. Kaya ang Pilipinas ay muling naipasailalim sa kapangyarihan ng panibagong mananakop ang Estados Unidos. Kasunduan sa Washington o ang Treaty of Washington. Muling nakipagkasundo ang Estados Unidos sa Espanya na magbayad ng $100,000 upang maisama ang pulo ng Cagayan o Mapul, Sibutu at Sulu, maging ang malalapit na baybayin ng Borneo sa teritoryong isinuko ng Espanya sa Estados Unidos. Ang kasunduan ay nilagdaan
noong 7 ng Nobyembre, taong 1900. Kasunod, kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya. Itinakda ng kasunduang ito ang pagbalik ng Turtle Islands sa Tawi-Tawi at Mangsi Islands sa teritoryo ng Pilipinas. Ang pulong ito ay nasa pagitan ng Borneo at Sulu. Pinamamahalaan ito ng mga British, kaya nang mapunta sa pamamahala ng Estados Unidos ang Pilipinas, nagkaroon ng kasunduan na isama sa teritoryo ng Pilipinas ang pulong ito. Nilagdaan ito noong 2 ng Enero, taong 1930. Aralin din natin ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas. Nakasaad sa Saligang Batas ng 1987 ang hangganan at sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Matatagpuan sa Artikulo bilang 1, Seksyon bilang 1 na ganito ang isinasaad. Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng pulo at kargatang nakapapaloob dito, at lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o saklaw ng Pilipinas, kasama ang dagat teritoryal, ang kalawakan, ang kailaliman ng lupa, ang ilalim ng dagat, ang mga kalapagang insular, ang iba pang lugar submarina, ang karagatang nakapaligid, nakapagitan at naguugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at sukat, ay bumubuo sa panloob na karagatan ng Pilipinas. Sa makatuwid, ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng sumusunod. Una, kalawakang panghimpapawid. Ito ay tumutukoy sa bahagi ng kalawakang sumasakop sa teritoryong lupain at karagatan ng Pilipinas. Pangalawa, dagat teritoryal. Bahagi ng dagat na sumasaklaw ng 3 milya palabras papuntang dagat. Ito ang hangganan ng bansa. Pangatlo, ilalim ng dagat. Tumutukoy ito sa lupang nasa ilalim ng dagat. Pang-apat, kailaliman ng lupa. Tumutukoy ito sa lupang nasa ilalim ng kapuluan. Pang-5, mga dagat na napapaloob sa Pilipinas. Sumasakop ito sa lahat ng mga dagat na nasa pagitan at naguugnay sa lahat ng pulo, maging anuman ang lawak at sukat. Pang-6, kalapagang insular. Ito ay sumasakop sa bahagi ng kontinente o kalupaan na nasa ilalim ng tubig na bahagi ng kalatagan ng dagat na nakadugtong sa baybayin ng isang pulo o kontinente. Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Basahin at sagutin. Narito ang mga tamang sagot.
Basahin muli ang bahaging ito at sagutin. Narito ang halimbawang sagot. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Kasaysayan o saligang batas. Una, kasunduan sa Paris noong ika-10 ng Desyembre taong 1898. Magaling. Kasaysayan. Pangalawa, ang kalawakang panghimpapawid ay bahagi ng teritoryong lupain ng Pilipinas. Tama. Saligang batas. Pangatlo, ang ilalim ng dagat ay lupang nasa ilalim ng dagat na teritoryo ng Pilipinas. Mahusay. Saligang batas. Pang-apat, ang Mangsi at Turtle Islands ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas. Tama. Kasaysayan. Panglima, ipinagkaloob ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas sa halagang $20 milyong. Magaling. Kasaysayan. Pang-anim, kasunduan sa Washington noong ika-7 ng Nobyembre taong 1900. Tama. Kasaysayan. Pang-apat, ang dagat teritorial na sumasaklaw sa 3 milya palabras papunta sa dagat ay hangganan ng bansa. Napakagaling. Saligang batas. Pangwalo, ang kailaliman ng lupa na lupang nasa ilalim ng kalupaan at teritoryo ng Pilipinas. Magaling. Saligang batas. Pang-siyam, lahat ng pulo at kargatang nakapaloob sa Pilipinas ay nasa kapangyarihan ng Pilipinas. Magaling. Saligang batas. Pang-sampu, kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya noong ika-2 ng Enero taong 1930. Napakagaling. Kasaysayan. Pabaong pagkatuto. Balikan natin ang ating pinag-aralan. Basahin among muli ito upang mas lalo mong maintindihan ang ating aralin ngayon. Pagsusulit. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito.
Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pambansang teritoryo ng Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.